Sino ho dito ang nagdadrive po ng kotse? Nagdadrive ho. Huwag na po kayo mahiya. Sino ho? Ayan. Kayo ho ba ay magaling na driver? Sakto lang, kung kayo po ay nagdadrive, na-experience nyo na ho ba na kayo po ay mapadaan sa maputik na lugar at kahit anong galing mo mag-drive, hindi ka makaalis. Sa Tagalog, ang tawag dyan, nabalahaw ka. Kahit anong pilit ng sasakyan, kahit anong husay mo, hindi ka makaalis dun sa lugar na yon. At baka sabihin nyo, bihira lang mangyari yan. Ito, kahit magaling kang driver, pag nandito ka sa gitna ng traffic, kahit anong galing mo, hindi ka makaalis dyan. Tama po ba? Hindi ka makaalis. Na-stuck tayo sa traffic. At lahat tayo naka-experience na niyan, nai-stuck tayo sa traffic. Kahit anong ganda ng sasakyan mo, galing mo mag-drive, pambihira. Pag naipit ka na sa EDSA, sorry na lang. Sorry na lang. At alam niyo po, hindi lang po sa pagdadrive, minsan tayo naiipit o hindi makaalis. Minsan, hindi tayo makaalis sa mga sitwasyon sa buhay natin. Halimbawa ho, meron ba ditong hindi makaalis sa utang? Pag nakabayad ka na ng utang, mapapautang ka na naman, hindi ka na makaalis. O baka hindi mo talaga mabayad-bayaran ng utang mo at baon na baon ka na sa utang. Hindi ka makaalis. Hindi lang huto sa pagdadrive. Baka sa ibang aspeto ng buhay natin, meron tayong sitwasyon na hindi tayo makaalis doon. O baka hindi tayo makaalis sa kasalanan. Yeah? Alam niyo po, ang kasalanan, sometimes it takes a grip on us, and sin sometimes, when we do it time and time again, hindi natin maialis ang sarili natin doon. Baka ikaw yung tao, hindi ka makaalis sa kasalanan. Sa bisyo, sa maling relasyon, hindi ka makaalis-alis doon. O baka sa galit, hindi ka makaalis. Pwede namang magalit. Tama ho ba? Pwede bang magalit? Ang galit kayo Pwede pong magalit. Pero sabi sa Bible, huwag ka lang magkasala pag nagalit ka. Huwag kang magkasala. Make sure na you do not sin when you get angry. Because the Bible acknowledges that anger is a normal emotion of human beings. Normal po sa tao yun Pero ang hindi na tama, yung ang galit ay hindi na mawala sa puso mo. Hindi na ito nawawala, hindi ka na makaalis doon. Na maraming taon na, dala-dala mo pa yung galit na yon. Sabi mo sa katabi mo, tama na yan. Sige nga, tama na yan. Tama na yan. Bibit-bitin mo ba yan hanggang 2025? Hanggang pagtanda mo? O baka meron dito hindi kayo makaalis sa lungkot. Kahit anong Merry Christmas, Happy New Year, Happy Birthday, Happy Sunday. Malungkot ka pa rin. Kahit anong nakuha mo na sa buhay, nakuha mo na ang kayamanan, malungkot ka pa rin. Sinagot ka na ng gusto mong niligawan mo, malungkot ka pa rin. Ano ba yan? May mga taong hindi po makaalis dyan. O baka physically, hindi po siya emotionally, hindi siya spiritually, baka physically. Baka may sakit ka, matagal na. Nagpapagamot ka naman, hindi gumagaling-galing. You're stuck in that physical feeling of being sick. You're stuck there. At alam niyo po, marami pang iba. Marami pang iba. Marami pong tao at Kristiyano ang nababalahaw ang buhay. When I say nababalahaw po ang buhay, parang wala na silang movement. Ibig sabihin, being stuck means being at the same place and condition for a long time. When we say, I'm stuck, it means you're there for a long time at the same place. Nandun ka sa yun ding sitwasyon, yun ding lugar na yon sa matagal ng panahon. At alam niyo po ba, ayaw ng Diyos na i-stuck lang tayo? Sino niniwala doon? Ayaw ng Diyos na i-stuck ka doon sa sitwasyon na yon, lugar na yon, ng matagal na.
na hindi ka makaalis doon. Ayaw ng Diyos yun. God doesn't want us to be stuck at the same place for a long time or the same condition for a long time. Halimbawa po, lagay ko po sa pagiging Kristiyano. Baka tayo po, 10 taon na tayong Kristiyano, hindi pa rin tayo nag-grow. Yun pa rin ang ugali natin, yun pa rin ang bisyo natin, yun pa rin yung ating ginagawa. But we're Christians, we go to church and we go home. And we do the same thing all over again. And there's no change in us. You know what? The best proof that you're growing is you're changing. Ulitin ko po, the best proof that you're growing is you're changing. Lagay nyo na lang sa physical. Pag lumalaki, nagbabago eh. So kung walang nababago sa atin, baka 10 taon na, ang ginagawa natin, simba, kinig, uwi, then maybe we're stuck there. And is it possible that people can be stuck in that stagnant situation as a Christian? Yes. Pwede yun. Kahit church nga, pwede yun eh. Pwedeng 10 taon na ang church, hindi pa dumadami. Sila pa rin magkakapalitan na ng mukha. Di ba? Nasusundan niyo ho ba ako? Now, God doesn't want you, pakinggan niyo po ako, God doesn't want you to be stuck because He wants you to elevate. God wants you to be in a higher level in life. Kung saan ka natagpuan ng Diyos, hindi ka niya iiwang ganun pa rin. Sino naniniwala doon? Kung natagpuan ka niyang adik, hindi ka kayo pababayaang adik ka na lang. Kung natagpuan ka niya lasinggero ka, hindi ka niya papayagang lasinggero ka na habang buhay. Babaero ka, hindi siya papayag na ganun. Gusto niyang iangat ka. Kung natagpuan ka niyang mahirap, hindi ka niya papayagan na mahirap ka na lang habang buhay. Amen ba doon? Because God doesn't want us to be stuck. He wants to elevate us. Ano? Bakit po? Sa buhay na to kasi, meron tayong potential. Ano po? Yung potential, hindi pa nakikita, pero nandyan na yan. Nandyan na yan sa buhay natin. Pwede kang maging ganon. Pwede kang maging ganon. At gusto ni Lord, He wants us to become someone who would reach our full potential in life. And it happens through progress. Gusto ni Lord may pag-unlad sa buhay natin. Gusto ni Lord may pagbabago sa buhay natin. Gusto ni Lord maabot natin yung full potential natin sa buhay na to. That's why He wants to elevate us. He doesn't want us to be stuck. Minsan, yung mga kinikimkim natin, hindi natin ma-let go ng mga galit, mga kasalanan, o yung mga habits natin, it's keeping us stuck. And it doesn't help to elevate our lives. Today, we will talk about elevate. Paano ba sa taong 2025, aangat naman tayo? Sino dito gusto umangat siya sa taong ito? Makaangat-angat naman tayo. Di ba? Na hindi tayo yung 2024, the same lang ng 2025. Hindi. May magandang mangyayari sa taong ito. Sino naniniwala doon? Di ba? This year will be a much better year for you. Do you believe that? Because if it's still the same as before, then nothing happens. And this is not true. Today we will be talking about how do we elevate in life. Paano ba tayo mag-next level naman sa buhay na to? Sa spiritual, sa physical, sa financial, sa mental, sa emotional, sa relasyon. In every aspect of life, may this year be a year that we would somehow elevate. Let us all stand and let us read the Word of God. Sabi po dito, it's the Apostle Paul talking. Sabi po niya, not that I have already obtained all this or have already arrived at my goal. Sabi niya, hindi ko pa nga naabot eh. Hindi ko pa nga nakamit yung pinakamimithi ko eh. But I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. Sabi niya, hindi ko pa nga talaga naaabot. Paulit-ulit siya. Wala pa ako. Hindi ko pa narating. Hindi ko pa nakamit. But one thing I do, forgetting what is
behind, and straining toward what is ahead. I press on towards the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Lord, we thank you today for your presence. Hindi sayang nag-church kami, Lord. Never, never na masasayang nag-church kami, Lord. Because, Lord, kapag nag-church kami, nawo-worship ka namin, nare-release namin lahat ng burden namin sa buhay namin, nabibigay namin sa iyo mga problema namin, natatanggap namin ang salita mo, napapalakas kami, Panginoon. At naniniwala kami, hindi kami lalabas sa lugar na to na hindi mo kinatagpo, Panginoon. You will just minister and touch our lives today. Because, Lord, we believe you care for us. You do not want us to be stuck. You want something great for our lives, Lord. And Lord, we thank you. And Lord, today we honor you and bless you. Through your word, Lord God, praise you. In Jesus' name, amen. Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Makaupo na po tayo. Alam niyo ho, babalikan ko lang yung sinabi ko kanina, God doesn't want you to be stuck. He wants you to elevate. Gusto ni Lord sa taong ito, kapatid, we move to the next level of our life. Ano? Naririnig niyo ba ako? This year, we move to the next level of our life. Parang hindi pwedeng grade 1 na lang tayo habang buhay. Tama po ba? Kailangan, yung susunod na hakbang, mahakbangan po natin yon. Because it is a much better thing. Ano po? And why do I say na ayaw ni Lord ma-stuck tayo? Gusto niyang i-elevate tayo, angat niya tayo. Naranasan niyo na po ba sa buhay niyo na ma-down kayo? Down na down kayo, sobrang down niyo. Naranasan niyo na yon? Na parang nai-stuck ka na sa pagiging down mo, lahat na ng emosyon nasa iyo, parang ang mundo hindi umaayon sa pinapangarap mo, and you're so down, at kapag down na down ka, ano ginagawa ng Diyos? Sige nga, may ginagawa ba ang Diyos pag down na down tayo? What is He doing? Ano ginagawa ng Diyos? Well, when we're down, He lifts us up. Kapag down ka, kapatid, ang unang-unang nagbabangon sa iyo, ang unang-unang nagpapalakas sa iyo ang Diyos. Hindi mo lang siya kita, hindi mo lang siya minsan dama, pero ang Diyos, ibinabangon ka niya. Kaya lang minsan tayo mismo pumipili na manatili doon. When we're down, He lifts us up. Because God doesn't want us to be stuck there. Ayaw ng Diyos na doon ka na lang magmumukmuka kasi naghiwalay kayo ng jowa mo. Iyak ka na lang na iyak, maghapon, magdamag, ilang buwan na. God will lift you up. Amen po ba? Baka may nakaka-relate dito hiniwalayan ng jowa. Ano po? Maraming dahilan ba tayo nadadahon? Diba? Maaring financially, maaring some people are against you. But when we are in that situation, God lifts us up. Kung naisip mong wala nagkikare sa iyo ang Diyos, He cares for you. Sabi mo sa katabi mo, God cares for you. He cares for you. At hindi lang po sa atin yan, may istorya po sa Bible na ang Diyos po, inalis niya po sa pagkakastak ang bahing Israel. Saan sila na-stuck? Sa slavery. Mahirap po maging alipin. Alipin. No? For 400, pakinggan niyo po ang bilang 430 years, they were slaves to Egypt. 430 years, hindi mo na pambira, parang it is like forever. Parang forever na, 430 years silang inaalila, pinapahirapan ng Egypt. They were slaves for 430 years. Parang forever na yon. Siguro wala na silang naisip. Siguro ito na lang buhay natin talaga. But God doesn't want them to be stuck. What did God do? He brought them out of Egypt. He did miracles so that hinati niya ang dagat, iniligtas niya sila sa Pharaoh, nilunod niya ang mga Egyptians, and He brought them to the promised land.
Bakit niya sila dinala sa promised land? Kasi ayaw ng Lord ma-stuck sila doon kahit matagal na sila doon. Because being stuck is being in the situation for a long time. The same situation for a long time. But God did something. Inalis sila sa slavery at dinala sila sa promised land. Wow. Kaya alam nyo, pakinggan nyo po ko, ang Diyos ayaw niyang manatili tayong inaalipin. Ano man ang umaalipin sa atin, takot. Ano man yung umaalipin sa atin, kabalisahan. Ano man yung umaalipin sa atin, bisyo. Ano man yan, gusto ni Lord, makalaya tayo dyan. Amen ho ba? Gusto ng Diyos na tayo ay hindi manatili doon. Gusto ng Diyos dalhin tayo sa mas mabuting kalagayan ng buhay natin. Sapagkat maganda po ang pangarap ng Diyos. Kapatid, pakinggan mo ko, maganda ang pangarap ng Diyos sa buhay mo. Kung may nangangarap, alam ko nangangarap ka rin naman, may magandang pangarap ang Diyos sa iyo. Minsan, merong isang taong may sakit. Ano, istorya sa Bible, John chapter 5. 38 years siyang may sakit at paralisado siya. Siya po'y nag-aantay sa lugar ng Bethesda. Sa Bethesda may pool. Sa pool na yon, may pagkakataon na darating ang anghel at gagalawin yung tubig. Pakinggan niyo yung istorya. Maraming may sakit, nakapaligid doon. Nag-aabang na yung anghel ay bababa para galawin yung tubig. At kung sino ang makadampi doon, mauna doon, yun ang gagaling. Kaya lang po siya ay paralisado. Ilang taon na? 38 years. Napagawi ang Panginoon doon at siya'y tinanong. Diba? Sabi niya, Lord, gusto kong gumaling, kaya lang walang magdadala sa akin doon. Lagi ako nauunahan. Bago ko makarating doon, magaling na sila. Lagi akong late. Lord, pero gusto kong gumaling. Alam niyo po, pinagaling siya ng Panginoon. Imagine niyo, 38 years na. Baka ikaw may sakit, matagal na. Huwag ka mawalan ng pag-asa, kapatid. Ang Diyos ay gumagawa ng himala. Amen po ba? Ang Diyos ay gumagawa ng himala. Sapagkat ayaw ng Diyos ma-stuck tayo sa sitwasyon na ganun pa rin habang panahon. Ano? God doesn't want you to be stuck. Sa taong ito, baka sa taong ito na yung panahon para ikaw naman ay ma-promote. Kasi pagsipag mo sa trabaho, baka ikaw naman ngayon ang ipopromote ng Diyos. Sino dito gusto ng promotion? Hindi naman maramot ang Diyos para hindi ibigay sa atin yan. Ano ho? Kasi baka nakasta ka na ron, yun na yung trabaho mo, hindi ka naman umaangat na, tumataas ang bilihin, andun ka pa rin. But God can promote you. Amen po ba? It's a biblical principle that God promotes people. Baka sa taong ito na yung panahon na dadami na ang kita mo, lalaki na ang kita mo. Sino gusto ng ganon? Wow, praise the Lord. Lalaki na ang income ko. More earnings in life, di ba? So that we do not always think of, paano ko babayaran yan? Paano ko mabubuhay sa mundong ito? Baka itong taon na ito yung taon ng healing para sa iyo, kapatid. Baka sa taong ito yung taon na lalawak ang maaabot mo. Because when we do not expand, we shrink. When we do not expand, we shrink. Lumiliit ang mundo natin pag hindi tayo nag-expand, mga kapatid. Gusto ni Lord lumawak ang teritoryo natin. Amen ho ba? Alam niyo po, minsan may nagdasal kay Lord. Ang pangalan po niya si Jabez. Si Jabez po, ang meaning ng pangalan ni Jabez ay pain. Pain. Pagdurusa, paghihirap. Bakit po? Nung isilang siya ng nanay niya, nagdusa at naghirap ang nanay niya sa panganganak. Kaya ang ipinangalan sa kanya ng nanay niya, pain. Pagdurusa, paghihirap. Ang pangit na pangalan, ano? Gusto mo ba yun? Pagdurusa. Andiyan ka na naman. Di ba? Parang nakaakibat sa kanyang pagkatao ang pain, pagdurusa, kahirapan, paghihirap. So nagdasal siya sa Diyos. Sabi niya, Jabez cried out to the God of Israel. Una, dapat tama ang Diyos na tinatawagan mo, ha? Kasi alam niya ang Diyos ng Israel ang tunay na Diyos. So nanalangin siya. Oh, that you would bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm, so that I will be free from pain. Sabi niya, Lord, i-bless mo ako. Palawakin mo teritoryo ko. Yung kamay mo ang gumabay sa akin at
Huwag akong mapahamak at maging malaya ako sa pagdurusa at kahirapan. In other words, ayokong maging totoo sa buhay ko yung pangalan ko. Ayoko na yung pangalan kong kahirapan, pagdurusa ay maging totoo sa akin, na maranasan ko yan. Eh di ba i-bless mo ko, Lord? Now, hindi maramot ang Diyos. Amen po ba? Hindi madamot ang Diyos. Ano pong kasunod? And God granted His request. Baka nagre-request ka, Lord, sana magkaanak na ako ngayong taon. Sana, Lord, magkaroon naman kami ng negosyong hindi naman kami hirap sa buhay, Lord. For whatever it is, kapatid, ano po, sasabihin ko sa iyo, hindi maramot ang Diyos. Sabi ni Jabez, sana, Lord, hindi maging totoo sa buhay ko ang pinangalan sa akin. And you know what? The Lord has blessed him. Ano po? Sa buhay nating ito, gusto tayong i-elevate ng Diyos. Minsan tayo lang yung kulang sa paniniwala na ang Diyos ay gagawin yun sa buhay natin. So this year, we must believe. Sabi nga po natin, lakas believe. Importante po yun. If you don't believe you will be healed, you won't. Diba? May sakit ka. If you do not believe that you will be healed, you won't. Kahit anong gamot ibigay sa'yo, hindi ka kasi naniniwala nga eh. Gagaling ka eh. Paano? Baka yung gamot na mabisa, hindi pa tumalab sa'yo kasi you don't believe and you won't. Ano po? So paano ba tayo mag-elevate? Andiyan pa ho ba kayo? How do we elevate? Ano po? If God wants me to elevate to the next level of my life this year, so anong importante? So babalikan lang po natin ang istorya or yung passage na binasa natin. May mga factors po, ano po, for us to elevate. Una po, and you will be surprised, baka sabi mo, yun pala, kailangan pala yun. First thing that we need to experience in life for us to elevate is we need to experience failure. Parang reverse, biglang, akala ko ba magsasucceed ako, pastor? Bakit failure? Parang baliktad ho yata yan, pastor. Akala ko ba ang pinag-uusapan natin ay elevate at tagumpay? Parang pababayan. Parang pa-reverse yan. No. It has something to do with our success in life. Now, Paul, admittedly, sabi niya, not that I have already obtained all this or have arrived at my goal. Sabi niya, sa totoo lang, hindi ko maabot-abot yung goal ko. Hanggang ngayon, hindi ko to ma-reach. In other words, up to now, I'm failing. I'm not reaching my goal. Up to now, hindi ko pa na-attain yung gusto kong ma-attain. Hindi ko pa ma-achieve yung gusto kong ma-achieve. Hindi pa ako makarating dun sa goal ko hanggang ngayon. Somehow, he is failing. But he's not quitting. Okay lang mabigo, wag ka lang sumuko. Amen po ba? Okay lang mag-fail, wag ka lang aayaw. When you quit, you lose and you get defeated. But when you fail and keep moving forward, kapatid, you're bringing yourself nearer to what you desire. So kapag tayo po ay nabibigo, alam niyo po, ayaw-ayaw nating mabigo. Ayaw-ayaw natin ng failure. Pero si Paul mismo, sinabi niya, ako hanggang ngayon, failure pa nga eh. Hindi ko pa nga naabot eh. Pero hindi ako titigil. Amen ho ba? Bakit ba ayaw natin ng failure? Isa sa fear ng tao, failure. Isa sa fear. Bakit fear ng tao ang failure? Bakit? Kasi masakit mag-fail eh. At alam niyo, ang unang-unang tinatamaan pag nag-fail tayo ng masasaktan yung ego natin. Ang unang-unang masasaktan pag nag-fail tayo, hindi ang iba, hindi ang sino man, alam natin ang unang-unang masasaktan pag nag-fail tayo mismo, yung ego natin. May ego ang tao. May pride ang tao. May ego siya na ayaw niya masasaktan yon. Pag nag-fail siya, masakit yun. Kaya maigi na lang, wag na lang ako mag-fail, hindi na lang ako mag-try, okay na lang. Kaya lang, hanggang doon ka na lang eh. Pag hindi mo hinayaang masaktan ng ego mo. Sino dito gusto nyo, handa kayo, hindi naman gusto, handa kayong masaktan ng inyong ego? Wala na.
Yeah. Ayoko po. Gusto ko po kasi ako ang sikat eh. Gusto ko po kasi ako ang magaling eh. Gusto ko po ako ang tanyag, ako ang bida. This is the ego. And the ego doesn't want that pain of failure. Gusto ko lagi akong tagumpay eh. Yeah. Paano pag nag-fail? Yeah. It's painful to the ego. It's shameful to everyone else. Ano po? Mahihiya ka kasi sa iba. Kaya tingnan nyo, usong-uso sa Pilipinas ang ganito. Uy, ano na lang ang sasabihin ng iba? Di ba? Sinagot mo yan, kapangit-pangit ng boyfriend na yan. Di ba? Di ba? Ikaw na nga nagkakagusto ang magdidesisyon iba kasi ano na lang sasabihin ng iba? Kaya tuloy tayo, nagsusumikap tayo lagi para sa sasabihin ng iba. Kahit hindi mo na nga kaya. Ano sasabihin namin? Di ko kaya mag-iPhone? Yeah. It's shameful. Ano? Yang-hiya tayo dun. At kapag ganun po tayo, we are protecting our ego. We are not allowing ourselves to fail, and we always think that someone would say, nakakaya naman, nabigo siya. Then we fall into this trap. We end up in pleasing people. Ito, mahirap to eh. Magiging people pleaser tayo. Na sa buhay natin, ang tao, lagi nating ikukonsidera ang maraming tao. Hindi yung goal mo, hindi yung pinapangarap mo, ikukonsidera mo lagi ang maraming tao. Ipiplease mo sila. Kasi baka mag-fail ako, mas asaktan ako, nakakaya sa kanila, magiging people pleaser tayo. Mahirap po yan. At magiging perfectionist tayo. These two are difficult. Itong dalawa na to, mahirap po ito. Pag naging perfectionist ka, at saka pleaser ka ng tao. Bakit po? Isa-isain ko. Bakit po mahirap maging pleaser ng tao? Bakit? May kasabihan dyan eh. You cannot please everybody. The reason why it will be hard for us, it's because we cannot please everybody. Why is it also hard to be a perfectionist? We're bringing a burden on ourselves. Hindi ako dapat magkamali, hindi ako dapat mag-fail, hindi ako dapat mamali o mapahiya. Bakit? Kailangan ma-perfect ko to. Hindi po pwede. You're bringing a burden on yourself. Bakit? Nobody's perfect. Kahit anong gawin mo, hindi mo mape-perfect. Siguro sa exam lang. Pero sa buhay na to, ang totoo, hindi mo mape-perfect. Kaya pag nandito tayo sa ganitong attitude, mga kapatid, because we are avoiding failure in life, we will never grow. Sino sa inyo, maraming beses na kayo nabigo sa New Year's resolution nyo? Aminin po natin, sino marami ka ng New Year's resolution na hindi nangyari. Sino ho? Sige nga. At naniniwala ko, dahil lagi ka na lang bigo dyan, hindi ka na nag-New Year's resolution. Di ba? Magpapapayat ako this year. Lalo kang lumobo eh. Di ba? Di na ako mangungutang. Pambihira, ang dami ng interest ng credit card mo. Di ba? Lahat ng, bigo ka ng bigo lagi. Di ba? Bigo ng bigo. Kakabigo mo, ayaw mo na. Ayoko na. Yun din naman ending. Di ba? Kakain na lang ako ng marami. Di ba? Mag-exercise ako ngayong taon. Nag-exercise ka, 2 weeks lang. Di ba? Totoo yan, natatawa tayo kasi totoo yun eh. 2 weeks lang, tapos ayoko na, nakakatamad. Di ba? Pamira. When you fail, continue. Because failure is part of the process. Parte yun eh. Di mo yan mape-perfect. Amen po ba? Gawin mo lang at kakatuloy mo na gawin yan, mangyayari din yan. Tama ho ba? San ba papunta yan, mangyayari din yan. O lagi ka na lang bigo sa pag-ibig. Pambihira. Di naman New Year's resolution yun, di ba? Lord, hindi na ako mabibigo. Bigo ka lang eh, manligaw ka na manligaw. Sige. Ewan ka lang kung di may sumagot din sa'yo. Di ba? Yeah. We just don't give up on failure. Amen po ba? Because failure is part of success.
Kasama yan eh. And God does not expect perfection from us. He just wants progress. Ito ang Diyos eh. Hindi niya in-expect maging perfect tayo. Nobody's perfect. Hindi ka perfect wife. Hindi ka perfect husband, father. Hindi. He just wants progress from us. Hindi ka perfect boyfriend. Walang perfect. Agree ho kayo doon? Kaya pag tinignan mo yung katabi mo, hindi nga siya perfect. Di ba? Di ba? Hindi rin ako perfect. It's a tie. Di ba? There is perfection in imperfection. Di ba? There is perfection in imperfection. Perfect na maging imperfect tayo. Yun siguro ang pinakamaganda doon. But God just wants progress from us. Gusto lang niya yung umuunlad tayo, nag-grow tayo, nababago tayo. Yan ang gusto ng Diyos. Hindi siya umaasang magiging perfect tayo. He just wants progress. May isang kilalang motivational speaker, sabi po niya, when people succeed, they party. When people fail, they ponder. Kapag ang tao daw po ay nagtatagumpay, nagpa-party, sure, may victory party nga eh. Pero pag nabibigo siya, napapaisip siya. And that's the reason why failure is so important in life, because you think, why did you fail? What have I done? And you ponder and you learn. And that learning will be part of the process why you will succeed in life. Hindi pwede, hindi mo mape-perfect lahat, tagumpay lagi, panalo kayo sa lahat ng laban sa basketball. Kahit anong galing nyo pa, si Lebron pa at pagsamahin mo pa si Steph Curry at si Lebron. Matatalo pa rin ang team nila one way or another. But you learn from it. Diba? You learn. You ponder. You think. Failure is part of the process and it's part of the progress. Hindi tayo magpo-progress kung wala pong failure in life. So for us to elevate, don't be afraid to fail. Amen po ba? Baka ngayong taon, magne-negosyo ka. Lagi na lang, magne-negosyo ka pa lang, lahat na ng failure na isip mo. Diba? Uy, magne-negosyo ako ngayon. Ako, lugi yan. Yeah? Yeah. Lugi agad, di pa nga nagsisimula. Merong ganun eh. Huwag mo na simulan, lugi rin naman. Ba't di mo i-try? Para ma-experience mo malugi. Di ba? Pag na-experience mo malugi, okay nang maging matagumpay later on kasi matututo ka dun eh. Wala naman nagnegosyo na tagumpay lahat eh. May lugi talaga eh. Pero ang negosyante di tumitigil hanggang magtagumpay sila. Ganon din po tayo. Huwag po tayong tumigil. Dalhin mo yung experience. Amen po ba? Di ba? Ano tawag nila doon? Charge to experience mo na lang yun. Pangalawa, move beyond familiarity. You need to move beyond familiarity. Kasi pag tayo po ay hindi tayo mag-elevate pag doon lang tayo lagi sa familiar tayo. Hindi tayo mag-elevate. Hindi tayo makakaabot sa susunod na hakbang kung puro familiar lang ang gagawin natin. Kaya may New Year, may new things. Tama po ba? Pakinggan niyo po ako. Kaya may New Year, may new things. Pero kung yun pa rin ang gagawin mo at yun pa rin ang gagawin mo taon-taon, for many years, you will not be moving beyond familiarity. Tingnan niyo po si Paul, sabi niya, brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. Inamin na naman niya. Pangalawang ulit na, hindi ko pa talaga naabot eh. But one thing I do, ito ginagawa ko, forgetting what is behind and straining towards what is ahead. Now, what is behind? Yung behind are the things of the past that we're so familiar with. Yun yung mga bagay nung nakaraan na sobrang familiar sa'yo yun. Sa sobrang familiar sa'yo yun, minsan, sanay na sanay ka na doon, ayaw mo na ng ibang bagay. Kaya may mga tao, they live in the past. They are stuck in the past because they're so familiar with the past. They're so familiar with the past. Why do we want to stay in our familiar past? Bakit gusto natin magstay dun sa familiar tayo? Bakit kaya? Ano bang meron dun sa familiar tayo? Ano bang meron dun sa past na yon, sa behind na yon? Ano meron dun? Well, the past is always safe. The familiar past is always safe. Tapos na eh. Lalampasan mo na eh. And it's so predictable. Nape-predict mo eh. Ayaw natin sa buhay, pakinggan niyo ako, ayaw natin sa buhay ng mga surprise. Surprise!
Ayaw mo yun. Gusto mo nape-predict mo. Nape-predict mo yung mangyayari, nape-predict mo yung takbo ng pera mo, nape-predict mo yung mangyayari susunod. Gusto natin yun. And why we're so into our familiar is because it's easy. Madali. Alam niyo po ang tao, kung papipiliin siya between mahirap at madali, ano pipiliin ng tao? Yung mahirap o yung madali? Laging yung madali. No-brainer. It's so easy. Ang madali ang laging ipipiliin ng tao. Kaya nauso yung salitang shortcut. Tama po ba? Kaya may shortcut kasi para madali. Kasi ang isip ng tao, ang gusto ng tao, yung madali. Umiiwas tayo, ayaw natin ng unknown. We avoid it because the future is unknown, the past is known to us. The future is uncharted, but the past, we all know the map of it. Alam na natin yung mapa ng past natin. And it's so uncomfortable. Pag pinag-usapan yung familiar past, hindi tayo, ayaw natin umalis doon kasi komportable tayo doon sa familiar past na yon. We are so comfortable. Gusto natin comfortable lagi sa atin. Ano po? Gusto natin yung known na po sa atin. May sasabihin po ko sa inyo, pakinggan niyo po ito. Ito po ang ating katawan at isip. Our brain and our body are wired. It leans towards the comfort zone. Ulitin ko po. Our brain and our body will always lean towards our comfort zone. Ulitin ko po. Our brain and our body will always lean towards our comfort zone. Ang utak at katawan natin ay laging maglilin towards sa comfort zone, sa madali, sa komportable sa atin. That's why many of us won't grow because of that leaning towards the comfort zone. Kaya ko yung halimbawa, dito sa church, for many years, siguro 2 to 3 years, dito ako manggagaling. Nandito ang table ko, nandito ang mic, ang clicker, ang tubig, lahat. Bago ako umakyat, iinom ako ng tubig, akit ako, tatayo ako dyan. For almost 3 years, 2 to 3 years, andyan ako. This year, sabi ko, ilipat nyo nga ako sa kabila. Kaya natin, lipat nyo ako sa kabila. Doon nyo naman ako ilagay. Nauumay na ako eh. Saka alam nyo po, dinilipat na ako. Pagkatapos ko mag-preach, alam nyo, sasabihin ng brain ko, dito ka bumaba. Alam kong doon na, kanina first service, doon na naman ako. Alam na ng utak ko saan ako pupunta. Nasanay na siya doon. Na-stuck siya doon. Kaya babalikan ko yon kahit nandun na yung dapat kong pupuntahan. Hanggang kanina. Ako lang ba yon? Ikaw din. Alam mo kung saan side ng church ka uupo. Diba? Ikaw din yun. Pagpasok mo, yung dinikta na ng utak mo, kaliwa. Kahit gano'n ang usher. Usher, parang may basketball doon. Nakikita ko, maluwag sa kabila. Dito ako eh. Dito ako eh. Sabi ng brain eh. Sabi ng brain ko eh, kanan ako eh. Yeah. Alam mo na, meron pa nga kanya talaga yung silya na yun. Kulang na, may pirma sa ilalim eh. Mong galawin kay brother, ano yan? Kaupo dyan. Sila nakaupo dyan. Alam mo na. Alam mo na kung saan ka banda. Hindi ba kayo nag-iisip bakit nililito ka ng supermarket? Di sanay ka ng ganon. Dito yung gatas. Gatas lang bibili. Ba't wala yung gatas? Nilipat nila para malito yung utak mo. Ngayon, yung nandun, hindi mo naman bili, ay, maganda rin pala tong kape. So, kape na ngayon nabili mo. Hindi mo naman kailangan. Iikot ka ngayon. Saan gatas? Ay, ito, may ano dito, may tinapay. Bili ka na rin. Hanggang naiikot, ang dami mo na nabili, gatas lang pala ang bibilin mo. Inuutakan ka ng supermarket. Nililito ka, bakit yung utak natin sanay sa ganun. E di mapifix lang yung bibilhin mo, ito lang binibili niyan. Parang robot. Kapatid, and let me tell you this, even in the mental health, the brain is the master of the body. The brain is the master of the body. Kung ano ang iisipin ng utak mo, gagawin ng katawan mo yun. Promise. Hindi naman nag-isip ang katawan, di ba? Utak, sumunod ka sa akin. Yeah. Saan po tayo? Walang ganon. The brain is the master of the body. It will follow. Di ba? Simba tayo ngayon. Ayaw ng katawan mo, di ba? Sino dito? Aminin nyo, ayaw nyo magsimba kanina.
Ayoko magsimba. Sabi nila, magsimba ka. Pinakita ng utak mo yung picture ko. Si pastor magpipris ngayon. Sige, sisimba ko. Sumunod yung katawan. Di ba? The brain is the master of the body. And the brain will always choose the comfort zone. Matulog ka na lang. May next week pa naman. Buti kung may next week pa. Di ba? And there is no growth in the comfort zone. Wala pong growth sa comfort zone. The reason why people are not growing, not elevating, not reaching their next level because we always choose what is comfortable to us. Baka sa'yo, madali sa'yo makapagkwentuhan sa tao. Sa iba, social interaction is something that is causing anxiety to them. Meron ganun ha, mahina sa social interaction. Yung iba naman, magaling sa finance. Pero iba mahina doon. Iba-iba yung ating iba-iba yung comfort zone natin. Nakuha niyo ako? Yung iba naman takot sa church. Ayaw mag-aral ng salita ng Diyos. Hindi ko comfort zone yan. Puntahan mo yung comfort zone mo, bakit doon ka mag-grow? Kasi sanay ka na doon, kabisado mo na yun. Pag nenegosyo, kabisado mo na yung pakikipag-usap sa tao, kabisaduhin mo rin naman yung salita ng Diyos. Diyan ka naman mag-aral. And it will make you grow. This year, kapatid, get out of your familiar zone. Get out of your comfort zone. Because overstaying in the familiar past prevents you from elevating sa buhay na to. Amen o ba doon? Pangatlo, we need to experience failure for us to elevate, move beyond familiarity, and focus on our goal. Focus on our goal. Alam niyo ho ba na ang goal ay biblical? Baka naisip niyo, ay, ginawa lang yun naman nagsusulat ng libro. No, nasa Bible po ang goal. Goal is biblical. Ano po sabi ni Paul? I press on towards the... Si Paul nga, lingkod ng Diyos, may goal eh. Tayo pa kaya? To win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. So, goal is biblical. Now, the question is this, may goal ka ba? May goal ka ba ngayong taon? Sino dito may goal? Kasi sinabi ko. Pero sa totoo, Sa totoo, marami pong, bahala na kung ano mangyari. Basta gusto ko yun. Di ba ganito? Basta gusto ko yun. Gusto kong sumeksi. Gusto kong maging healthy. Gusto ko yun. Hindi yun goal. Desire lang yun. Desire lang yun. Hindi yun goal. Gusto kong matuto ng salita ng Diyos. Desire mo lang yun. Kung ginol mo, may steps ka dun. Ito gagawin ko, mag-enroll ako sa CLDP. Mamayang hapon po, ang dami pong gagraduate ng CLDP natin, Christian Life Development Program. Purihin ng Diyos sa ating discipleship department. And for those who are enjoying the class, they are enjoying the class, there is a goal. Alam niyo po ba, 20% ng tao ang may goal. Actionable goal, clear goal. When I say goal, it's clear to you. Maliwanag sa iyo yun. Ito talaga yun eh. Malinaw sa akin yan. 20%. But hindi pa yan goal pa lang yan. Kung hindi pa niya aksyonan yan, walang mangyayari dyan. 80% talagang no clear set goals. No clear. Ginusto lang niya, gusto ko magkano ngayon, kotse. Gusto mo lang yun. Paano ka magkakaroon? Di ba? Gusto ko magnegosyo ngayon. Ginusto mo lang yun. Kailangan goal mo yun. Tama po ba? Nasusundan niyo ako? Because it's actionable to you. May gagawin kang hakbang. Bakit po napupunta na tayo sa Kasi akala natin ang goal hindi biblical. Biblical po ang goal. Bakit mahalaga na may goal ka sa buhay na to? Bakit? Bakit? Kasi pag wala, you will just drift in life. You will just drift. Kung saan ka pa rin, doon ka. Kaya minsan, ang ibang tao, yun ang nagdidesisyon sa buhay mo. Tropa mo, tara, inuman tayo mamayang gabi. Sige, sama ko. Wala kang goal eh. Yeah? Kung may goal ka, ba't ako makikipag-inuman? Di bukas di ako makapasok, may hangover ako. Di ba? Tsaka goal ko maging matuwid sa harapan ng Diyos. Ayoko. Kayo na lang. Yeah. Tatanggihan mo yun. Pag wala kang goal, kahit saan kapad pa rin, kung anong mangyari. At dahil wala kang nga ring goal, lahat ng distraction, open ka dun. Open ka dun. Mag-Netflix ka na lang. Yeah. Manood ka ng mga 2 pelikula kada araw, magtatagumpay ka. Tatagumpay ka mapagalitan ng magulang mo. Magtatagumpay ka malaki babayaran mo sa Meralco.
Ang daming distraction sa panahon natin, maniwala kayo. Pero kung kinakaya mo yung 2 pelikula sa isang araw sa Netflix, alam ko na, hindi mo maabot goal mo. Hindi ka niyan tutulungan sa goal mo. At dahil doon, you end up in disappointment. Sa pagkatapos ng taon, madidisappoint ka lang. Walang nangyari sa buhay mo. Yun ka pa rin. Yun pa rin tayo. Bakit? Wala tayong goal. Kapatid, let's have a goal this year. Spiritual, physical, diba? Relational, financial. Let's have a goal. Health, amen po ba? Magkaroon tayo ng goal para hindi tayo disappointed pagtapos ng taon, walang nangyari sa buhay natin. What you focus on grows. Kaya sabi po sa 3rd point, focus on your goal. Mag-focus ka, mag-grow yan. Ma-achieve mo yan. Huwag kang mag-focus sa mga problema. Oo, may problema. Pero huwag kang malunod sa problema. Huwag ka rin mag-focus sa mga tao. Minsan, ang focus mo sa iba eh. Hindi doon sa goal mo. Doon ka na lang nakafocus sa kinaaasaran mong tao, sa mga hindi maayos tong trabaho. Walang mangyayari doon. O sa mga walang kakwenta-kwentang bagay, huwag kang mag-focus doon. Amen po ba doon? Mag-focus ka sa goal mo at sa Diyos mo. Amen po ba? Kasi kung wala ang Diyos mo, hindi mo rin maabot ang goal mo, mahirapan ka rin. At baka maabot mo yon na namamali ka ng motibo kasi nakalimutan mo na ang Diyos. Mag-focus ka sa goal mo. At alam niyo po, God doesn't want you to be stuck. He wants you to elevate. This year, do you believe that this year will be a better year for you? Do you believe that God wants it for you? Gusto rin ba ng Diyos yun sa'yo? Gusto niya. Ayaw niya ma-stuck ka dyan. But we need to do something. We need to experience failure and learn from it, move from the familiarity, move beyond it, and focus on our goals. Kasi pag wala po tayo, hindi po tayo nag-elevate, hindi po tayo na-stuck na lang po tayo, ito po ang mangyayari. Minsan, makikita mo na lang ang iba. Ito, masakit Makikita mo na lang ang iba paano sila umuunlad. Makikita mo na lang ang iba paano sila nag-elevate. Malungkot, di ba? You're just seeing it, but you're not experiencing it. Buti pa sila. You're just seeing it, but you're not experiencing it. Ang sakit nun, Nakikita mo lang, hindi mo nararanasan. Parang, ano kaya lasa nun? Di ba? Buti pa sila nag-grow. Buti pa sila na-experience yun. Ikaw, nakikita mo lang. At kapag matagal ka ng ganoon, nasasanayan mo na yun. Yan ang malungkot Nakakasanayan mo na. Dahil lagi ng ganoon, parang namamanhid ka. Namamanhid ka na okay lang siguro sa kasalanan kasi hindi ko rin naman maalis dito na lang ako. Namamanhid ka. At pag ganoon, minsan, tatanggapin mo na lang na hanggang doon ka na lang. Hanggang dito na lang ako. Siguro mamamatay na rin ako mahirap. Siguro itong makasalanan na to, hindi na talaga maalis sa buhay ko. Itong galit na to, papamana ko pa to sa anak ko. Diba? Lungkot. Kasi tanggap mo na. Kapatid, ayaw ni Lord masta ka dyan. Ayaw ni Lord na ganyan ka. He wants you to elevate. He wants your life to be better, not only this year, but for the rest of your life. You live a life God wants you to live. Amen po ba? Naniniwala ko ngayong taon, pagpapalain tayo ng Diyos. Amen po ba doon? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Tumayo po tayong lahat, sambahin natin ang Diyos. Hallelujah. Let us continue to be in the attitude of worship. Pero ating itaas ang ating mga kamay. Oh God, you are the same God that we serve. Right now we want to declare of your faithfulness, of your goodness in our lives. You are
depending on your faithfulness. Oh, your faithfulness. Hallelujah. Let's continue to worship the Lord. Kunin po natin ang ating communion elements. Today is Communion Sunday. And let us worship God. Bakit po may komunyon? Kasi po, mahal po tayo ng Diyos. Ayaw ni Lord mastak tayo sa impyerno, kasalanan at kaparusahan. Gusto ni Lord iligtas tayo at dalhin tayo sa langit. Sino naniniwala dito dahil kay Jesus Christ, ang katulad mo at katulad ko ay papapasukin at patitirahin sa langit magpakailanman? Makasalanan tayo, di tayo perfect, pero si Jesus perfect siya eh. He gave His life so that when we believe in Him, we sinners will go to heaven and live with God forever. And we thank God for it. Nagpapasalamat tayo sa Diyos. Today, let's worship Him and let's thank God, Jesus Christ, for His sacrifice. Lord, marami pong salamat na hindi kami mai-stuck sa mundong ito magpakailanman. Because no matter how good this place or this earth is, there is a much better place which is in heaven. Hindi kami may stuck dito dahil dito may kamatayan, dito may karamdaman. Sa langit, walang kamatayan, walang karamdaman, walang kalungkutan. Mabubuhay kami magpakailanman at kapiling ka namin. Lord, we thank you for giving us the gift of eternal life through Jesus Christ. Today, we honor our Lord and Savior Jesus Christ for giving His body on the cross, His life on the cross. And through His body that was wounded, we are healed. Through His blood that was shed, we have been cleansed from all unrighteousness. We are declared holy through Jesus Christ. And Lord, even as He has given His life and His resurrection brought upon us eternal life. May buhay na walang hanggan kami dahil kay Jesus. Salamat po. Pinupuri ka namin sa umagang ito at sinasamba. In Jesus' name, let's partake of the communion and let us worship God. Let's worship our God. Let's worship our God. And how great and how strong, how awesome
give you all the glory, the praise, and the honor. Today, as we end this service, Lord God, I declare your blessing upon your people, Lord. Pagpalain nyo ang inyong mga anak, ang aming tahanan, ang aming pamilya, ang aming kabuhayan, kalusugan, ang aming spiritual na buhay. Pagpalain ninyo, Panginoon. Lord, today, as we worship you, we give you all the glory, the worship, and the honor to you alone. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen.